Hello guys, eto na, nauupuan ko na siya. At sarap umupo dito guys. Ayun. So for today's video, lilinisin ko muna siya and then i-extractor ko. Babacuuming ko muna, sabay gagamitan ko ng extractor ko na. And then napagawa ko na rin siya ng mga bracket, yung mga paa niya, para bago ko isalpak sa GSR malinis na rin siya. Then yung carpet ng GSR linisin ko na rin para totally talagang fresh na fresh siya. So tingnan nyo naman siya guys. Hindi pa naka-install yan pero ang sarap matulog dito. Ayun nga pala yung GSR. Yan. So yun, tirahin ko muna ito kasi baka gumabi na. Alright, let's go. Set up ko lang tong extractor. Meron na siyang tubig. Lalagyan ko na lang ng solution. So ito yung gagamitin ko solution niya. Bissell Pro Max Clean Protect. Yan. So 2 ounce lang. Bango niya. Kailangan natin ulit. Balik. So, nakaset up na yung extractor ko. Ito. Bale, hindi ko na siya gagamitin ng drill brush kasi baka isira yung fabric. Tsaka wala naman siyang stain. So, meron naman siyang ito na gagamitin kong soft brush niya ng nozzle. So ayun, let's go. So sprayan ko lang siya ng solution para mababad siya nang madaling tanggalin yung mga dumi. Good morning guys, it's the following day and sarap umupo dito habang nagkakape. So yun nga, natapos ko na tong seat na to, pang passenger side. And ito namang isa kasi nabutan ako ng dilim kagabi, gabi na kasi. Ngayon pakita ko sa inyo kung anong difference yung dalawa tsaka itong nalinis ko na. So ito na yung nalinis ko, itong seat na to. Ayan, malinis na yan. Ito yung likod, nalinis ko na rin yan, likod na yan. So ito naman isa. So makikita nyo yung difference. So hindi masyadong ma-pick up sa camera pero meron siyang stain dyan. Tapos dito sa ayan o, ayan, tatanggalin ko yan. Ito parang sa fabric na siya sa fabric na siya, parang na ayaw kong kut-kutin. So ayan. So ayan guys, umpisahan ko na, umiinit na. Kailangan matapos ko tong isa. And then sa kotse naman, sa GSR naman, lilinisin ko yung interior tapos salpak na. Alright.
ito na yung mga nakolekta nating ano, dumi. Upuan and then do sa carpet. Ayan. Pag empty nito, ganyan lang. Tapos tanggalin natin takip. Tapos tatapon na natin. So malaking tulong talaga itong extractor na to. Kahit portable lang siya, kayang-kaya niya makipagsabay sa mga heavy duty na ginagamit ng mga professional detailer. So ayan, ayos. So ito na, kakabit ko na siya dun. Ale, lumipat lang ako dito kasi sobrang init dun sa kabilang side. So dito muna ako sa court. Alright, pero bago yan, kakabit ko muna yung seat belt. So ayun, ready ko na siyang ikabit sa DSR. So abante ko lang konti yung sasakyan dito para malilim.
presyo tong upuan na to. So ayun, ganun lang naman talaga eh. Unti-unti lang. So pinag-ipunan ko rin itong upuan na to. Hindi naman to one time big time. So pag nagbubuo kayo sa sasakyan, dapat pag hindi kaya, di unti-unti lang. Sa makuha nyo yung gusto nyong ma-achieve nyo yung gusto nyo sa kotse nyo, di ba? So ayan. Alright. So sa seat height naman, eksakto yung pagkakagawa ng bracket. So sinukat ko muna bago nila gawa ng talang yung fix na bracket. So ito, malaki naman yung headroom ko to sa ceiling. May isang dangkal pa. Tapos yung peripheral vision ko, mas mataas yung mata ko sa manibela. Hindi ako nakaganon. Eksakto lang sa akin. So 5'7" ako, so tamang-tama, approve. Galing. So ayun din, ang isa pang feature nitong ano lang to, slide trasabante lang. Tapos recline, pinipihit dito sa gilid, pero hindi siya umaangat yung upuan. So okay na rin. Alright, test natin yung seatbelt. So saka na ako mag-i-install ng 4-point harness pag racing na. Alright, ayun o, okay naman siya. Ayun, gumagana yung seatbelt. Hindi rin nakaharang dito sa daw sumasa, konting dumidikit lang sa dito sa may, so okay na rin. Ayan, okay. So ayan, test drive ko lang to ha. Tingnan natin kung masarap talaga. Okay.